Eto mga Lodi, eto. Pag-usapan natin to kasi napaka-importante. May point itong si Eddie, okay? Naririnig ko rin lagi ito na ang Pi Network ay hindi ginawa para sa exchange, okay? Pero sa totoo lang nakalagay, okay, dito, sa terms of use. Pag binabasa nyo, always basahin nyo yung term of use. Okay, sabi dito, sinong gumawa nito? Sa Pi mismo to, okay? Sabi, speculation, technology, and security risk. You also acknowledge that after the mainnet of Pi becomes live or Pi is listed in exchanges, Pi will be of similar volatility and subject to the same factors faced by other cryptocurrencies. You also acknowledge that the cost of transacting on such technology. So, you also acknowledge the cost of transacting on such technologies is variable and may increase at any time, causing impact to any activities taking place on the blockchain. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pag mainnet, malilis ang Pi sa exchange. Okay? Sa ayaw at sa gusto nyo. Kasi maraming naririnig, sabi nga ni Eddie, marami din talaga ako nakikita na babasa ng mga post sabi, Pi is not made for exchanges, Pi is not intended for trading, mga ganun. Pero nakalagay dito mga Lodi, Pi, sabi niya, once mag-open mainnet, malilis yan sa mga exchanges, sabi, exchanges. At katulad din ng mga ibang cryptocurrencies, subject siya or pwedeng tataas, bababa yung price niya. Nagets natin, okay? Kailangan yun. Kasi dapat nating maintindihan na ang Pi ay isang business, isang project, isang crypto lang din, isang blockchain. Okay? Kasi maraming sabi, hindi, this was made for ganito. It's not made for trading sa mga stablecoin o ano pinagsasabi nila. Pero sa totoo lang, tama to. Mismo sa terms of use ng Pi Network. Ibig sabihin, Pi Network ang naglagay nito. Ito yung terms of use nila. At kung hindi ka naniniwala, then nasa sayo yan. Pero sinasabihan ko na kayo na once mag-open mainnet, subject na may paganon-ganon yung price ng Pi. Ibig sabihin, tataas, bababa. Kasi nga, isipin mo pa naman, yung mga nakahawak dyan na handang magbenta or magbenta. Okay? Sabihin na lang natin. So, subject tayo sa volatility. Okay? So, magiging available to active to sa exchange na kung saan natitrade siya. Sana mag-gets natin yung mga Lodi. Okay, ito lang paalala sa atin kasi hindi na ako konti lang nagagawa akong content kasi medyo na busy. Pero ito, parang ipaalala natin sa sarili natin na minsan huwag tayong mahibang doon sa mga kung ano-anong pinagpo-post ng iba. Pero dapat din nating malaman na kung ito pala yung terms of use. Na ang Pi pala is ganito. Hindi pala ganito. Ang Pi pala, ang totoo, ay ganito. Katulad din ng mga ibang cryptocurrency na kung saan magkakaroon ng volatility once mag-open mainnet. Okay? So, ayan lang mga Lodi. Ako si Trogi. Thank you for listening. Bye-bye.